Muling ipinapaaresto si Atty. Harry Roque matapos na ma-cite in contempt dahil sa hindi niya pagpasa ng mga dokumento sa Kamara. Ang sagot dyan ng dating presidential spokesman sa ating dambuhalang balita ngayong hapon. Sa ikalawang pagkakataon, muling na-cite in contempt si dating presidential spokesman Harry Roque. Kaya ipinaaresto siya muli ng 4 na komite ng Kamara o ng Quadcom. Bigo pa rin kasi si Roque na magpasa ng mga dokumentong magpapaliwanag ng pagtaas ng kanyang assets sa ilalim ng Biancam Holdings and Trading. Mula 125,000 pesos noong 2014, naging mahigit 3 million pesos noong 2015 at halos 68 million pesos naman noong 2018. Kaugnay nito, inaprubahan din ang mosyon na i-detain si Roque sa detention facility ng Kamara. Ayon kay Batangas Representative Gervil Luistro, dati na naghain ng motion to quash ng subpoena duces tecum na mga dokumento si Roque. Dininay na raw ito ng Quadcom pero nirefile ito ni Roque. Sa isang pahayag, sinabi ni Roque na sa issue ng Pogo, malinaw na anyang sinabi na ni Cassandra Leong na hindi siya ang abogado ng Lucky South 99. End of story na raw dapat ito. Pero hindi raw tumigil ang Quadcom sa kanilang political harassment at pagpapower trip. Ipinasusumite raw sa kanya ang mga personal na dokumento na wala anyang kaugnayan sa Pogo. Dagdag pa ni Roque, 2014, nang itayo niya ang kanyang mga korporasyon, 8 taon bago pa raw niya makilala ang Whirlwind Corporation. Ang mga ari-arian naman daw na ibinenta ng kanyang pamilya. Nangyari bago pa man nabuo ang Lucky South noong 2019. Tingin ni Roque, isa itong fishing expedition. Wala raw kasing makitang ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa Pogo. At kahit daw ipasa niya ang mga hinihinging dokumento, hahanap pa rin daw sila ng paraan para siya ay madiin. Hindi na raw siya umaasa ng katotohanan at pagiging patas ng Quadcom. Kaya naman, napagpasyahan niyang hindi nahaharap sa pagdinig hanggat hindi ito umaabot sa pinakamataas na hukuman. August 22 nang unang i-contempt si Roque. Dahil naman ito sa umano'y pagsisinungaling niya sa di pagdalo sa pagdinig ng Kamara kaugnay sa issue ng Pogo at Duterte War on Drugs noong August 16. 24 oras siyang na-detain sa Kamara. Ang idinahilan noon ni Roque, may dadaluhan siyang court hearing sa umaga at hapon. Pero base sa nakon certificate ng komite mula sa korte sa Maynila, wala namang scheduled hearing si Roque. Giit noon ni Roque, honest mistake ang nangyari. Sarado raw ang Kongreso tuwing Biyernes kaya inakala niyang August 15, Huwebes ang pagdinig.